Hi Libra, this is Jav. Welcome pa sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading from February 16 to 22, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabahin lamang. Tandaan, Libra, ito po ay general reading. Okay, Libra. Sabi po dito, wow, ang ganda naman ito, Libra. Maaring makatanggap ka ng money. Money, kaperahan, mana, or pensyon, or retirement, or masaganang ani ng buhay. May nanalo nga dito, Libra. Luck, L-U-C-K, abundance. This is increase ng kita, sweldo, allowance. Oo, increase ng sales. Wealth. Yes, wealth. Andito po. This is good fortune, magandang kapalaran po. Malaking blessings to. Ang ganda nito. Success and prosperity is within your reach. Very confident ka. Nagbigay ka ng halaga sa iyong sarili. This is money ha, wealth, financial matters. Yes. Okay. Pwedeng nagkaroon ka ng time sa mga kaibigan mo. Or pwede din may bago kang kaibigan. Makakatanggap ka ng mabuting balita, positive news. At may natutunan ka sa journey mo, lessons learned. Okay. Pwedeng malaki ang influence ng isang kaibigan, babae. May nakita kong babae dito. Pwede din na lover mo ito or loved one. Nagtutulungan, you are very comfortable. Pwede din pumunta ka sa lugar ng kaibigan mo. Bumisita ka. Okay, may travel. May kailangan na puntahan. Pwedeng nagmamadali ka dito. Pwede din bakasyon ito. Sa new journey, sinabi dito na magkakaroon siya ng self-discovery or progress. Nakikita ko dito sa new journey mo, syempre this is changes, syempre this is new beginning. In-embrace mo tong pagbabago na ito. Nakikita ko dito yung in-embrace mo. Marami kang ginagawa. Pwedeng relocation, paglilipat sa malayong lugar. Relocation niya eh. Pwedeng pinag-usapan po or in-execute na. Like, may nakita kasi ako ditong movement na. So, pwedeng ginawa mo na. So, may yes mode of transportation. May nakita akong ganyang biyahe. May obstacle ako nakikita dito. Pwede din na bigla ang pagbabago. Ang sinabi kasi ng card dito, expect the unexpected.
na hindi mo inasahan. Biglaan nga. Dalawang card na mismo nagsabi dito. Something is in need of your attention. Okay, kasi may bibigyan kang action, di ba? Bago ka magbigay ng aksyon, kung ano man to, pag-isipan ng mabuti. Like, bibigyan ko to ng aksyon, ganito yung gawin ko. Ano yung consequences kung o bibigyan ko to ng aksyon? Yan. Stop and rethink the consequences of your actions. Okay? Pwede din na may nag-provoke sa'yo. Kasi may nakita ko itong argument or nagalit. So, stop muna. 'Di ba? Stop muna bago ka kasi kung magsasalita ka pa or mag-react ba yan or mag-response ba yan? Yan. O response, parang sasabog eh. Oo. So, be calm. Nangailangan po ng maging kalma at mas gamitin niyo po yung lohika niyo. Oo. Kesa emotion. Kasi I think may person dyan or may nangyari dyan na na-provoke talaga kayo. Pwedeng may nakatanggap kayo ng balita na hindi nyo nagustuhan. Kaya ka nagkaroon ng yung uncomfortable, like na-disappoint, na uncomfortable or nag-change yung mood mo. May dito, isang tao na pwedeng hindi pa siya married. Like, matulungin. Very obedient, like, matulungin niya siya. Pwede din naman nag-uusap kayo regarding sa domestic matters. Pwede din na, kasi hanggang dito marami pa rin ginagawa eh. Okay? Tapos may usapin din dito regarding sa isang tao na too submissive in some situation. Energy, Libra. Ngayong February 16 to 22, 2026 po. Sabi po dito na you are walking away, nag-move on ka. Pwedeng literal na umalis ka, tumiwalag. Pwede din na hindi ka umalis, like you put limitation lang. Nag-move forward ka na kasi alam mong hindi nakakabuti kung magstay ka or isipin mo siya parate. Basta nag-move forward, you're walking away, nagbigay ka ng action kasi willing ka ng magkaroon ng changes. Like, mas pipiliin mo yung growth kaysa magkaroon ng stagnation. Like, what I meant is, paano ba to sabihin? Nag-decide ka kasi dito. Willingness nga. Umalis ka for your growth kasi hindi ka na masaya. Gusto mo ng freedom. Gusto mong makaalis na sa toxicity. Pero then sa career and money to, like, ready ka nang iwan yung trabaho mo. Kasi you want more. You want growth.
So may mangyayaring changes. Kasi may willingness na. Nagbigay ka na ng aksyon. Okay. Makaka-receive ka ng malaking pera. At naging generous ka. You're sharing resources. Nagkaroon ng pagkakaisa. Hindi ka madamot. Mahilig ka magbigay ng tulong. So give back kung kaya mo o may sobra ka. Kung magiging komportable ka sa pagtanggap ng tulong, mas maraming kasaganaan nagdadaloy sa iyong buhay. So makaka-receive ka ng aside sa malaking pera, pwede din return investment to. Pwedeng makaka-receive ka ng regalo or tulong mula sa mga taong malapit sa iyo. Ang ilan dito na ayaw magtanggap ng tulong o regalo kasi feeling nyo obligado mo rin magbigay sa kanila. So may iba kasing tao na mahilig magbigay kasi dyan sila masaya katulad mo. So tanggapin nyo po yung blessing na ito kasi blessing is from God. That is a positive energy. I don't know kung ini-share ko to sa ibang sa zodiac sign. I don't know kung na-share ko ba ito sa inyo, Libra, na yung parati ko yung sinasabi hindi naman parati. Oo, paminsan-minsan lang. Kasi may hindi ko naman ma-blame sila na lumaki ang yung parents ko, yung mga kapatid ko na sobrang matulungin. So, hindi sila sanay na magtanggap ng tulong. Kasi mahilig nga sila magbigay tapos hindi sila yung hindi sila sanay magtanggap ng tulong or regalo. So, sinabihan ko sila, hindi naman yan galing sa akin, galing yan kay God. Pinabigay niya sa akin para i-share ko sa iyo. Ayun, hindi naka-imik. And that's very true. Yan talaga yung realidad. Yan yung tunay talaga na binigay niya ni God na pinadaan niya sa akin para ibigay sa kanya, sa kanila. Yan. Sabihan niyo rin yung mga ma-pride dyan na binigyan mo ng tulong. Pero naunawaan ko naman pag may ganyan na ugali. Kasi naunawaan ko yung mga taong ganyan. Kasi yan din yung nangyari sa family ko na hindi nga sanay magtanggap ng tulong o regalo. Kasi nga, it might be sa kinalakihan nila Oo, na giver than take. 'Di ba? Okay, let's proceed. Yun, may promotion din ako nakikita dito. Pataas sa kita, sweldo, allowance, or na yung posisyon. So, ang nakikita ko talaga dito, nagtutulungan. Hindi lang to sa material na bagay, Libra, kundi pwede din sharing of ideas, experiences. Yan, malaking tulong yan. Pwede din moral support. Fire and Money, ngayong February 16 to 22, 2026. Para kay Libra. Okay, bagong simula to. May freedom, Okay. May advice ang card nyo dito na you should take a risk and try something new. Try to step out sa comfort zone mo. Kasi magkakaroon siya ng financial growth. May potential. Siyempre, galingan mo, bigyan mo ng aksyon. Galingan mo, bigyan ng, kumbaga, tsaga. Habaan ng pasensya. Magkakaroon ng financial growth. Actually, itong dalawang card na ito,
may biglaang pagbabago, which is sinabi din dito kanina. Tandaan nyo? Sinabi yan dito at dito din. So, tatlong card na nagsabi na may pagbabago. New beginning kasi itong dalawang na ito. May bagong simula. Alam mong nasa right path ka. Kumbaga, mag-go ka, susulong ka, pero wag kayong padalos-dalos sa pagpasya. Kailangan kasi ng konkretong plano na ito. At makinig din sa iyong intuition. Okay? And please know that you are divinely guided. Huwag kang matakot sa mga ma-encounter mo. Kasi this will lead you to new opportunities po. Part ito ng personal and spiritual evolution mo. At yun, mag-ingat sa paggawa ng desisyon. Siguraduhin talaga na konkretong plano yan. Okay. So, huwag kayong mag-alala sa pagbabago kasi may sagot dito eh. Huwag kang mag-alala sa biglaang pagbabago kasi makakasuporta to sa inyong growth and expansion. Andito na naman yung sinasabi dito. Always expect the unexpected. So, huwag kayong mag-alala kasi change for the better po iyan. Libra, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Excuse me, kailangan ko lang mag-burp. At marami kayong February video reading ha. Andito lang po sa channel natin. Scroll down niyo lang po hanggang sa makita niyo po. Marami po iyon. Okay, so sa mga single, ayaw nyo ng commitment. May ibang maliligaw or niligawan mo na friend zone mo, kinaibigan mo na lang. Oo. Kasi naisip mo dito na mas better na ikaw muna. Yung iprayo mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa buhay ng pag-ibig. Which is tama nga naman. Diba? If you love yourself more, magiging successful ang inyong relationship. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, growth pa rin ng... kasi growth to diba? Binigyan mo ng action para magkaroon ng growth. Ito, you want growth din. Like, nag-iisip ka kung worth it ba magstay kasi ilang years na. So, you want growth. Pag-usapan nyo. Huwag mong bitbitin yan pag-usapan mo yun. Pag-usapan yung dalawa. Kasi, supposedly na, what I meant is, kayong dalawa talaga ang magtutulungan. Kaya nga relasyon yan magtutulungan, teamwork yan. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Instead na isipin mo, why not i-open up mo yan? And question yourself also, bakit ka may iniisip na ganyan? Like, nag-iisip ka kung worth it ba magstay kasi ilang years na. Tanungin mo din yung sarili mo. Para sa mga single, okay, 'di ba sabi kanina na you want me time muna. Gusto mo i-prior yung sarili mo. Kasi you are in a process on healing pa. And huwag kayong mag-alala, you're destined to be with someone. Para sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, magkakaroon ng pagkakaisa. Magkakaroon din ng healing. Basta you are healing from the past and feeling hopeful for the future. Okay? Sabi din dito na may ganap na conflict sa isang tao. Kailangan ng communication, kailangan pag-usapan. Kasi parang hindi kayo nagkakaintindihan kasi nagsasalita ka, nagsasalita din siya. Paano kayo magkakaintindihan yan? Pwedeng sa partner mo to, sa kaibigan ba, kung sino man yung taong malapit sa iyo. Pero ma-overcome mo rin to. Kasi may nakita rin ako dito nagkabate
Okay? Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Libra, see you tomorrow. Maraming salamat.